Matapos nilang makausap ang doktor ay pumasok na sila sa loob ng room ni Ara at nakita nila itong mahimbing na natutulog. Habang ang ina naman niya ay naiiyak na hinawakan ang kamay nito. Magkahalong emosyon ang nararamdaman niya. Nang malaman niya ang ginawa ni Ara noon ay sinisisi niya ang sarili dahil siya ang mas nagpursige sa anak na gawin naman talaga ang hindi nito gusto hanggang sa humantong na nga sa ganoong sitwasyon. Ang gusto niya lang ay makita ang anak na masaya bago siya mawala sa mundo. Tita, sabi ko sa iyo, buntis siya. Kahit na hindi siya nagsusuka o naglilihi, nakikita ko sa katawan niya ang pagbabago. Sabi ni Grace sa mama ni Ara. Hinawakan naman ng mama ni Ara ang kamay nito at ngumiti siya. Alam mo ba, Grace, napakasaya ko. Masasabi ko na hindi aksidente ang nangyari sa kanila ng anak ko. Sa tingin ko ay may plano ang Diyos para sa kanila. Hindi pa nga lang sa ngayon. Napangiti naman si Grace dahil sinabi nito, pero nakuha ang atensyon nila nang magsalita ang nobyo niyang si Renz. Tita, may kasama po si Aay. Doon napatingin ang dalawa sa likod nila. Hala, o nga pala. Hi sa inyo, ako nga pala si Grace, best friend ni Aay. Nakangiting sabi nito na ikinangiti naman ni na Ali at Eldred. Nagkatinginan muna sila at lumapit sa mga ito. Ito nga pala ang fiancé ko, Renz. Ngumiti naman ang dalawa at nakipagkamay sa mga ito. Ako naman ang ina ni Ara. Nice to meet you po. Kaibigan po kami ni Ara. Actually, client po kami. Pero we consider her as a friend na po. Ako po si Ali at siya naman ang fiancé ko na si Eldred. Nakangiting sabi ni Ali at niyakap ang mama ni Ara. Wow, may new friend pala ang kaibigan ko. Marunong talagang pumili yan ng maganda at gwapo, haha. Nagkatawanan sila dahil sa sinabi ni Grace. Sa totoo lang po ay may meeting kami with Ara ngayon, kaso pagbalik niya, bigla na lang siyang nahimatay. Sabi ni Eldred. Kayo pala yung sinasabi niya na kasama niyang kakain. Naku, si Ara kasi napapabayaan ang sarili na sobrang busy sa trabaho. Hindi naman namin alam na buntis pala siya. Sagot ni Grace. Bakit hindi ko alam yan? Kunot noong sabi ng mama ni Ara na ikinalunok ni Grace at hindi alam ang sasabihin. Tumingin siya sa kanyang nobyo upang magpatuloy. Kasi po, tita, hindi po kaming dalawa nagkulang sa pagpapaalala sa kanya. Pero kilala niyo naman po si Ara, matigas ang ulo niyan. Pag may ginugusto, gagawin niya talaga. Napabuntong hininga naman ang mama ni Ara dahil doon. Kilala niya ang anak niya at tama si Renz dahil workaholic talaga ang anak. Natahimik sila sandali dahil doon hanggang sa binasag ni Eldred ang katahimikan. Can I ask, nasaan ang boyfriend ni Ara? Hindi ba siya ang una ninyo dapat na tinatawagan? Natigilan ang mga ito at nagkatinginan dahil sa tanong ni Eldred. Ang totoo niyan, walang boyfriend si Ara. Sabi ni Renz na kinakunot ng noon ng dalawa. Wala? Paano siya nabuntis kung wala? Sabi ni Ali na ikinahawak naman sa kanya ni Eldred dahil sa masyadong personal na tanong nito. Honey, dahan-dahan sa pagtatanong. Pasensya na po, concern lang po kami kay Ara at ayos lang po kung hindi niyo sasabihin. Nahiyang sabi ni Eldred pero umiling lang ang mama ni Ara. No, it's okay. Total, kaibigan naman kayo ng anak ko. Dapat malaman ninyo. Halika, maupo muna tayo at doon ko ikukwento ang lahat. Naupo na sila lahat sa sofa doon at ilang minuto din tumagal ang kanilang pag-uusap tungkol sa nangyari kay Ara. Habang ang dalawa naman ay nagulat dahil sa kanilang mga nalaman. Bakit hindi po niya pinapulis yung lalaki? Hindi tama ang ginawa niya. Galit na sabi ni Ali, naku iha. Tinanong ko na siya, ang sabi niya hindi na daw kailangan dahil gusto niya rin naman daw ang nangyari. Mahina ang sabi ng mama ni Ara, kaya napatahimik si Ali dahil doon. Kung gusto niya, bakit siya tumakas? Seryosong tanong ni Eldred na ikinatingin ng mga ito sa kanya. Tinatabunan daw siya ng hiya. Hindi ko alam kung bakit pero yun ang nagtulak sa kanya na gawin yun. Sabi naman ni Grace na ikinatango ng dalawang magkasintahan.
Sa totoo lang, kanina kaya kami pumunta doon para sabihin kay Ara na hindi na muna itutuloy ang kasal namin. Lalo na ngayon na nakita namin na buntis pala siya. Gusto ko pa naman si Ara ang bridesmaid ko. Nanlaki ang mata ni Grace dahil sa sinabi ni Ali. OMG, bridesmaid? First time to kasi sa isang taon niyang pagmamanage ng mga wedding, gustong-gusto niya talagang maging bridesmaid na nagpaplano pa lang kasi kami ni Renz at nag-iipon kaya hindi muna kami magpapakasal. Masayang sabi ni Grace na kinatuwa naman ni Ali at Eldred. Talaga? Nakangiting pagsisigurado ni Ali. Talaga. Naku honey, matutuwa pala si Ara. Ngiting sabi ni Ali kay Eldred na ikinatango din ng binata habang nakangiti sa kasintahan. Iho, iha, hindi magandang paurong-urong sa kasal, lalo na at nasimulan na, dapat ay pagpatuloy nyo. Pamahiin na rin kasi yan. Natigilan ang magkasintahan at napatingin sa ina ni Ara hanggang sa ma-realize niya ang sinabi nito at walang ibang ginawa kundi ang tumango na lamang. Sige po, kakausapin po namin si Ara kapag nagising na, sabi ni Eldred na ikinangiti nila. Hinawakan naman ng mama ni Ara ang kamay ng dalawa. Naway magkaroon kayo ng masayang pamilya. Nakikita ko ang pagmamahalan sa inyong dalawa at alam ko rin na mahalaga kayo sa anak ko. Si Ara kasi ang tipo ng tao na madaling magtiwala, mabuti na lang at hindi inaabuso ang kabaitan niya. Welcome na welcome kayo sa amin. Napangiti naman ang dalawa dahil sa sinabi nito sa kanila. Kahit nakakikilala pa lang ng mga ito sa kanilang dalawa, ay tinanggap na agad sila ng mga ito. Magsasalita pa sana sila, ngunit nagulat ang mga ito at napatingin kay Ara na agad itong tumayo at tumakbo sa banyo. Nagkatinginan ng mga ito at agad namang sumunod dito. At nakita nila ito na nagsusuka sa lababo. Renz, iho, pakitawag ang doktor. Kalmadong sabi ng mama ni Ara at lumapit siya sa anak para hagurin ang likod nito. Si Ara naman ay nagising dahil sa pakiramdam niya, bumabaliktad ang sikmura niya at sukan-suka siya, pero wala namang ibang lumalabas sa bibig niya, kundi tubig, kaya naisip niya na malamang ay dahil iyon sa gutom. Ma, nagugutom po ako, sabi ni Ara habang nakatingin sa ina, kaya tumango naman ang mama niya. Eldred, iho, pwede mo bang ibili ang anak ko ng makakain? Ngumiti naman si Eldred at ang mga iyo. Sure, ano bang gusto mo, Ara? Nagulat si Ara doon at lalo at nandun pa rin pala ang dalawa niyang kliyente. Hala, sorry, hindi natin natuloy ang meeting ko. Siguro sa sobrang gutom, hinimatay na ako. Sabi ni Ara na kinatinginan naman nila sa isa't isa. Ayos lang yun, Ara, sabihin mo na kay Eldred ang gusto mo para makakain na kay Este, ikaw pala. Sabi ni Ali na kamuntikan ng ikatawan ni Grace dahil doon mabuti at nakapagpigil siya. Ganun ba? Sige, gusto ko ng burger at ice cream. Cookies, cream ha? Tumango naman si Eldred at umalis na. Inakay na ng mama niya si Ara pabalik sa higaan. Ma, sorry, napabayaan ko ng sarili ko. Ang dami kasing gawain sa office. Sabi ni Ara na ikinihawak naman sa kamay niya ng kanyang ina. Anak, makinig ka sa akin. Please, wag mo nang pabayaan ang sarili mo. Lalo na ngayon na buntis ka. Natigilan si Ara dahil sa sinabi ng mama niya. Hindi siya makapaniwala sa sinabi nito at nagpoproseso pa sa utak niya hanggang sa maya-maya ay tumawa siya. Ha ha ha. Ma naman, huwag kang magbiro. Sabi ko naman sa inyo dalawa ni Grace, hindi nga po ako buntis. Imposible na mabuntis niya ako. It's just one night. Tawang sabi ni Ara pero napatigil siya ilang sandali nang makita niyang seryoso ang mga kasama niya at hindi natatawa kasama niya. Teka, nagbibiro lang kayo, di ba? Sabi ni Ara. Sasagot na sana sila nang bumukas ang pinto at paglingon nila doon ay pumasok ang isang doktor. Kumusta ang pakiramdam mo? Ako ang doktor mo. Sigurado naman, alam mo nang buntis ka. Please, wag mong pabayaan na nalilipasan ng gutom. Mabuti na lang at malusog ang bata kaya hindi ito naapektuhan. Sabi ng doktor sa kanya habang chinecheck ang vital sign niya. Natahimik sandali si Ara
hanggang sa nalaki ang mga mata nito dahil sa sinabi ng doktor at napaturo sa sarili niya. Ako po, buntis? Gulat na sabi niya na ikinatuwa naman ng doktor niya. You know what? Ganyan din sila kagulat kanina. Nang malaman nilang buntis ka, mukhang matagal nyo nang hinihintay ng mister mo ang magkaanak ano. Ang pagkagulat ni Ara ay nawala dahil sa sinabi ng doktor. Mabuti na lamang at si Grace na ang sumagot. Wala pong ama ang bata, doktora. Nagulat naman ang doktor noon. Oh, sorry to hear that. But please, wag mong isipin na ipalaglag ang bata dahil ang sanggol na nasa sinapupunan mo ay isang biyaya. Napatingin naman si Ara sa doktor niya. Dok, never ko pong inisip yan. Kahit na hindi inaasahan nangyari sa amin. Noon pa man nangako na ako sa sarili ko na kung may mabubuhay aalagaan ko siya ng mabuti. Seryosong sabi ni Ara na ikinangiti naman nila. Habang ang ina ni Ara ay hindi na napigilan na maluha, kaya hinawakan nila Grace at Ali ang balikat nito. Hinagod ang likod. Good to hear you. Ara, call me Ara na lang po. Nakangiting sabi ni Ara. Okay, Ara, makinig ka sa akin ha. Being pregnant is not easy. Lalo na sa stage mo na 1.5 buwan pa lamang dahil maingat ka at always drink vitamins and eat fruits and vegetables. Babalik ka din dito buwan-buwan. Okay para sa check-up mo para na rin matingnan natin kung maayos ang baby mo. Napangiti naman si Ara dahil sa sinabi nito. Excited na siyang gawin ang mga iyon. Yes po, Doc. Hindi ko kakalimutan ang sinabi ninyo. Pero may tanong po ako. Bakit wala akong sintomas na buntis ako noong nakaraang buwan? Napatango naman ang doktor niya at sumagot. It's normal, Ara. Mayroon talagang mga cases na ganyan kapag nagbubuntis. Ang iba nga ay 3 months bago maalaman na buntis sila. May mas malala na cases na dahil wala ngang sintomas ay nalalaglag ang bata. Maswerte ka at malakas ang kapit sa'yo ng baby mo, kaya alagaan mo siya, okay? Napaisip siya sa sinabi ng doktor at napangiti. Naisip niya na maswerte siya, kaya hinawakan niya ang tiyan nito. Baby, sorry kung napapabayaan ka ni Mami. Hindi ko naman alam na andyan ka na pala. Napangiti lang ang iba dahil sa nakita nila habang ang mama niya ay hindi na napigilan ang luha nito at iyak na talaga ang nangyari. Masayang-masaya siya dahil nakikita niya ang saya sa mata ng anak niya at ang unika iha nila ay isa na ring ina ngayon. Hindi siya makapaniwala na ang inaalagaan niya noon, ngayon ay ina na rin katulad niya. Sige na, maiwan ko muna kayo, babalik pa ako mamaya para ibigay mga dapat mong inumin at vitamins, okay? At pagdating ng kaibigan mo ay kumain ka na, okay? Nakasalubong kasi ni Doktora si Eldred kanina, kaya alam nito. Tumango naman siya at nagpasalamat dito. Napatingin si Ara sa mama niya na umiiyak kaya nag-aalala siya rito. Ma, why are you crying? Halika po, sabi ni Ara. Lumapit naman ang ina niya sa kanya at inalalayan niya ito na maupo sa tabi niya. Anak, sobrang saya ko. Magiging ina ka na. Hindi ko akalain na maabutan pa kitang maging isang ina. Napangiti naman si Ara dahil doon at naiiyak na rin. Naman, makapagsabi naman po kayo. Hindi ko naman po kayo iiwan, no? Patagal ka pang mawawala, okay? Makakasama niyo pa po ang apo niyo, so wag na po kayong umiyak. Sige ka, malulungkot ang apo niyo. Sabi ni Ara na ikinangiti ng mama niya at tumango. Hanggat maaari ay gusto ni Ara ng mas maging malakas, lalo na ngayon at magkakaanak na siya. Wow, magiging tita na ako. Napatingin sila kay Grace nang tumili ito, kaya napatawa na lang sila. Babe, ang ingay mo naman, nasa ospital tayo, sabi ni Renz, pero inirapan lang siya ni Grace na mas ikinatawa nila. Lumapit naman si Ali kay Ara at tumabi sa tabi, gilid niya. Congrats, Ara, magiging mami ka na. Masayang sabi ni Ali na ikinangiti ni Ara. Salamat, Ali. Salamat at andyan kay ni Eldred. Baka napano na ako kung wala kayo kanina. Ano ka ba? Kaibigan ka namin kaya natural lang yun. Napangiti naman si Ara dahil sa sinabi nito at napatingin sila sa pinto na pumasok si Eldred. Naamoy agad ni Ara ang burger na binili nito sa Jollibee na ikinangiti niya ng malaki. Wow, ang bango naman ng burger, Eldred. Gutom na ako.
Napatawa naman sila sa reaksyon ni Ara at agad na ibinigay ni Eldred ang burgers at ice cream na 1 galon. Thank you. Agad na binuksan ni Ara ang plastic at inuna niyang buksan ang ice cream, tapos sinunod ang burger. Kumagat muna siya sa burger at napaungot pa dahil sa sarap. Wow, the best talaga to. Napatawa na naman sila doon. Nakita ni Ara na may kutsara doon kaya kinuha niya ito at sumandok ng ice cream. Ang sarap, gusto nyo? Sabi niya sa kanila na ikinatras naman nila kaya napakunot ang noon ni Ara. Bakit? Masarap kayo? At isa pa, ang daming binili ni Eldred to. Napatawa ang mama ni Ara dahil sa uri ng tanong nito. Haha anak, hindi mo ba alam na hindi dapat sabayan kumain naglilihi? Dahil sa ayaw at sa gusto ng taong yon ay parang naglilihi din siya katulad mo. Napaisip si Ara sa sinabi ng mama niya at napangiwi na lamang na tumango si Ara dahil doon. Mukhang lumalabas na ang paglilihi mo, Ara, sabi ni Eldred na ikinatango nila. Naku, mukhang mahirap na namang maglihi, lalo na kapag gabi ako inaatake nito, sabi ni Ara habang may burger pa ang bunganga. Ano ka ba? Andito kami para tulungan ka, sabi ni Ali. Tama si Ali, Ara. At para saan pa tong mga fiancé namin, diba? Kaya nila yon, sabi ni Grace na ikinangiti naman ni Ara. Pero si Ara kasi yung tipo ng tao na mas gusto niya na walang naaabala ng dahil sa iba. Sige, kumain ka na kumain para mabusog din ang baby mo, sabi ng mama niya na ikinatango nito. Pero napatigil si Ara nang magsalita si Eldred. Ara, ba't di mo sabihin sa ama ng anak mo na may anak kayo? Natigilan siya at patingin dito. Dahil sa tanong na yon, hindi niya inaasahan na dito manggagaling ang mga tanong na yon. Paano mo nalaman? Gulat na sabi niya. Anak, kami ang nagkwento sa kanila, total kaibigan mo din sila. Kaya deserve nilang malaman ang tungkol sa iyo. Napatango naman si Ara dahil sa sinabi ng mama niya. Natahimik siya sandali at kumain muna ng ice cream bago nagsalita. Sa totoo lang gusto kong sabihin, pero iniisip ko, baka hindi niya matanggap ang anak namin. Hindi ko siya kilala at hindi rin niya kilala. Pabango niya lang ang naaalala ko sa kanya, pero mukha niya ay hindi. Nahihiya ako kasi dahil sa akin nangyari ito. Nagkaanak kami. Isa pa, malay ko bang may girlfriend o asawa na pala yun, baka mamaya magalit lang siya sa akin at pagtabuyan ako at first ang anak namin. Balungkot na sabi ni Ara at tumingin sa kanila na tahimik lang na nakikinig. Ayoko nang mangyari yun. Mas okay na ako na lang ang masaktan kaysa ang anak ko. Kaya please hayaan niyo na ako sa desisyon ko na palakihin ko ng mabuti ang anak ko. Dahil siya na ang mundo ko ngayon. Nakangiting sabi niya. Nagkatingin na naman sila at tumango dito kaya bumalik na siya sa pagkain. Masaya pa rin sila dahil sa magandang balita na buntis na si Ara. Ara, gusto sana namin na ang kasal ay sa 7 months from now, sabi ni Ali. Andon sila ngayon sa bahay nila Ara dahil pumunta silang dalawa doon. 1 linggo na rin ang lumilipas mula nang malaman ng buntis si Ara. Sa nagdaang araw ay maayos naman ang lahat at ganoon pa rin ang pinaglilinhan niya na mas pabor sa kanya kaysa naman ang maghanap pa siya ng iba. Sigurado na kayo doon? Teka, kabumanan ko din yan ha. Nakangiting sabi ni Ara na ikinatango naman nila. Ha, alam namin. Sinakto talaga namin sa kabumanan mo kasi mahalaga ka sa amin. Taong sabi ni Eldred na mas ikinangiti naman ni Ara sa nagdaang araw ay unti-unti nang umuumbok ang tiyan ng dalaga na ikinatuwa niya. Dahil sa unti-unti nang lumalabas ang baby bump niya at sumisipa na rin ang batang nasa tiyan niya. Salamat talaga sa inyong dalawa ha. Ang saya ko kasi naging kaibigan ko kayo. Hindi ninyo ako pinabayaan, lahat kayo. Nakangiting sabi ni Ara dahil kitang-kita niya kung paano siya alagaan ng mga ito. Palagi siyang binibigyan ng mga ito ng masustansyang pagkain na ikinatuwa naman niya dahil gustong-gusto niya ang mga iyon. Ano ka ba Ara? Pinangako namin na alagaan ka naming dalawa kaya kasama mo kami hanggang dulo. Napangiti naman si Ara at niyakap ang dalawa. Wow Ara, lumalabas ng baby bump mo, sabi ni Ali nang matapos nilang yakapin. Oo nga, hindi na ako makapaghintay na lumabas siya. Napangiti naman sila dahil doon.
Ilang araw pang lumipas at madalas na lang sa bahay si Ara dahil ang sekretary niya muna ang mag-aasikaso sa business niya. Madalas ay gutom ang dalaga dahil na rin sa naglilihi at hindi naman nakakaligtaan nila Grace at Ali na pumunta doon isang beses isang araw. Doon na din nila pinag-usapan ng paghahanda sa kasal ng dalawa. Nagpaplano na sila at namimili ng suot, decorations at kung ano-ano pa. Gabi ng magising si Ara dahil sa gutom pumunta siya sa kusina para kunin ang ice cream at burger. Pero napatigil siya na parang ayaw na niya ang mga iyon. Gusto ko ng french fries at hot cake. Agad siyang naghanap sa kusina nila ng gusto niya and luckily may nakita siyang hot cake at french fries kaya agad siyang nagluto. Dahil naglalaway na siya sa gutom. Nang matapos siya ay agad siyang kumain. Sa gitna ng gabi ay may isang buntis na naglilihi at kumakain habang makasama nito sa bahay ng mama niya ay ilang katulong ay tulog na. Napatingin siya sa rep habang kumakain parang gusto niyang isawsaw sa ice cream ang french fries at gusto rin niyang palaman ang hot cake sa burger. Kaya agad niyang kinuha at sinunod ang gusto ng anak niya. Alam niyang hindi niya ugaling kumain ng ganoon. Hindi normal iyon. Marahil ay iyon ang gusto ng anak niya kaya agad siyang kumain nun. Wow, sarap naman ito, sabi niya at tuwang-tuwang kumain. Nang matapos kumain ay busog na busog ang dalaga. Nagtimpla pa siya ng gatas para makatulog siya. Pagkatapos nun ay natulog na siya. Pero kahit na anong dami ng kain niya, ay nagising pa rin siya ng maaga dahil sa gutom na abutan niya sa baba ang mama niya na nagluluto pero iba ang gusto niya. Ang kinain niya kagabi. Anak, gising ka pa pala andun ng ice cream at burger mo, bagong order lang yan. Nakangiting sabi ng mama niya. Ma, kulang pa po yan, kagabi po kumain ako ng french fries at hot cake. Kaso naubos ko na po lahat eh. Ako na lang po ang bibili para makalabas din ako. Napangiti naman ang mama niya dahil doon. Sigurado ka? Samahan na kita. Naku, wag na po. Kaya ko na po. Don't worry. Agad na naligo si Ara at nagbihis sa isang dress. Napatingin siya sa salamin at kitang-kita na talaga ang baby bump niya. Napahawak siya doon. Baby, ang takaw mo ha. Mabuti na lang at sexy pa rin ang mami mo. Natatawang sabi niya dito. Matapos yan, bumaba na siya at nagpaalam na sa mama niya. Pagkaalis niya ay siyang dating ni na Ali at Eldred. Bibistahin si Ara pero nalaman nilang lumabas ito kaya sumunod sila sa dalaga. Si Ara naman ay nakaagaw atensyon sa mall dahil kahit nakabubukas pa lang niyon ay marami na ring tao. Hindi may pagkakailang kagandahan ni Ara, lalo na at ang amo na mukha nito. At kahit nabuntis siya ay sexy pa rin siya at mas lalo siyang nag-blooming. May kasabihan pa nga na kapag ang isang buntis ay blooming, ibig sabihin ay babae daw iyon. Kapag naman bilog na bilog ang tiyan ay nangingitim, ang kilikili ay lalaki. Tumungo si Ara sa grocery at bumili ng maraming gusto niyang french fries at hot cake. Halos punin niya ang basket na dala niya. Bumili na rin siya ng nagustuhan niya. Nang makabayad na, nag-request siya na ipadala na lang ang pinamili niya sa kotse niya dahil nga buntis siya at pumayag naman ang mga staff doon. Naglakad siya palabas at naglibot-libot muna hanggang sa nagutom na siya kaya bumili siya ng ice cream at french fries. Katulad kagabi ay sinawsaw niya iyan sa ice cream. Habang naglalakad at patingin-tingin sa paligid, sarap na sarap siya sa pagkain ng may makabangga sa kanya. Dahil busy siya sa katitingin sa paligid. What the? Ang dress ko! Galit na sabi ng babae na nakabunggo niya pero si Ara ay wala doon ng atensyon kundi nasa pagkain niyang nalaglag na ngayon sa sahig. Yung pagkain ko, naiyak na sabi niya na mas kinainis ng babae. What? Pagkain pa talaga mahalaga sa'yo? Alam mo bang mas mahal pa tong buhay mo? You bitch! Sabi ng babae at tinulak siya na ikinagulat ng mga naandon lalo na at alam nilang buntis ito. Ara! Sigaw ni na Ali at Eldred dahil nakita nila kung paano siya itulak ng babae. Habang si Ana naman ay napapikit naman dahil sa hindi niya inaasahan iyon. Napahawak siya sa tiyan niya. Nang makaramdam siya ng sakit doon, aray ang baby ko! Sabi ni Ara at halos himatayin siya nang makita niya na may dugo sa binti niya. Kaya agad siyang napaiyak.
Ara, oh my God, ang baby mo. Honey, tumawag ka ng ambulance. Tarantang sinabi ni Ali kay Elsbeth na agad na ginawa nito. Habang ang tumulak naman sa kanya ay nagulat din dahil doon hindi niya alam na buntis palang babae at naitulak niya. Madami ang naawa kay Ara at nagalit sa ginawa ng babae. Halatang halata naman ang umbok na tiyan nito, pero hindi lang talaga iyon pinansin ng babae dahil galit na galit nga siya. Agad na dumating ang ambulance at dinala si Ara sa ospital at hindi na rin matagal matigil ang kaiiyak kaya hinimatay na. Alalang-alala si Ali habang si Eldred naman ay naiwan sa mall. Anong ginawa mo, Kati? Buntis siya. Buntis siya at itinulak mo. Sigaw ni Eldred. Oh, kilala nilang dalawang babae. At alam na alam nila ang masamang ugali nito. Hindi ko alam, Eldred. Hindi ko alam. Kapag may masamang nangyari sa kanilang dalawa, pagsisisihan mo yan, Kati. Tandaan mo, you will live in hell. Galit na sabi ni Eldred at umalis na doon. Ilang oras ang lumipas at naghihintay silang lahat ngayon sa kwarto ni Ara. Alalang-alala sila sa dalaga, lalo na sa bata. Kumpleto silang lahat ngayon. Maya-maya ay lumabas na ang doktor ni Ara. Doktora, kumusta ang kaibigan ko? Ang baby niya, sabi ni Grace. Ligtas ng bata, mas swerte tayo at malakas ang kapit ni baby. At hindi niya hinayaan ang mami niya. He or she is a great fighter. Nakahinga naman ng maluwag ang lahat dahil sa sinabi nito. Dapat ay mag-iingat na tayo dahil hindi natin alam baka kapag inulit pa ito nang may masama nang mangyari sa bata. Sa ngayon ay katulad pa rin ng masustansyang pagkain ang kailangan niya at huwag kalimutan ng vitamins. Maiwan ka na kayo. Nagpasalamat naman sila sa doktor at umalis na. Pumasok sila sa loob at tulog pa rin si Ara. Mabuti at ligtas ang bata. Nag-alala ko na sobra, sabi ni mama ni Ara, at natahimik naman sila. Makakahinga na sila ng maluwag dahil doon. Ilang buwan ang lumipas at mas maging healthy si Ara, pati ang baby niya. Mas naging maingat na sila ngayon dahil sa nangyaring insidente. Sa nagdaang buwan ay pinaghahandaan na rin nila ang kasal ni Ali at Eldred. Si Ara ang mag-aasikaso ng flow ng event. Kabuwanan ni Ara ngayon at talagang malaki na ang tiyan niya. As simbahan sila ngayon dahil sa rehearsal nila para sa kasal ng ilang araw na lang ikakasal na ang dalawa at hindi rin nila alam kung kailan manganganak ang dalaga. Hindi siya nagpa-ultrasound dahil gusto niyang isurprise ang magiging gender ng bata. Ara, lalo kang gumaganda. Masayang sabi ni Ali at niyakap ito. Kadarating lang ng dalawa at si Ara naman ang nasikaso ang ibang gawain. Naku, natural na ata sa akin to. Sa tingin ko kapag babae to, ang kikay-kikay. Nakangiti niyang sabi na ikinatuwa nila. Nagsimula ng rehearsal ngunit kulang. Eldred, nasa ng best man mo at ibang partner ng mga abay mo? Tanong ni Ara dito. Naku, busy sila kaya hindi makakapunta. Alam na naman nila ang gagawin nila kapag araw na ng kasal kaya no worries. Nakiting sabi ni Eldred na ikinatango ni Ara at nagsimula na nga sila. Sa buong maghapon ay napagod si Ara kaya pagdating niya sa kanila ay agad siyang nakatulog. Dumating na ang araw ng kasal ni Ali at si Ara ay nasa bahay ni Ali. Nakilala na rin niya ang mga magulang ng dalawang ilang buwan na lumipas at masaya silang nakilala si Ara. Kasama nila si Grace dahil abay din ito. Kinakabahan ako, paano kung hindi siya makapunta? 1 linggo lang kaming di nagkita. Napatawa naman ang dalawa habang nakatingin sa salamin. Nakasuot na si Ali ngayon ng gown at ready nang umalis. Dahil nga sa tradisyon ay hindi muna silang dalawa pwedeng magkita bago ang kasal kaya gano'n na lang ang reaksyon ni Ali. Ano ka ba naman, Ali? Forever na kayo ni Eldred. Kaya huwag kang mag-alala, sabi rin ni Grace na natatawa sa kaibigan. Tama si Grace, Ali. Ang tagal na natin pinaghandaan to. Nakangiting sabi ni Ara na ikinangiti ng pilit ni Ali. Nakasuot na din ang dalawa ang kanilang gown na kulay violet. Pero natigilan sila nang makitang napangiwi si Ara. Aray! Nagulat ang dalawa dahil sa pagkakita nila kay Ara ay pumutok na ang panubigin ito. Ara! Manganganak ka na. Tita, tito, asa na kayo? Si Ara manganganak na.
Sigaw ni Grace na ikinarinig naman sa labas at agad na pumasok doon. Nagpatawag ng ambulance para kay Ara. Anak, hinga ng malalim, kaya mo yan, sabi ng mama ni Ara. Andoon na din ang magulang ni Ali. Ali, makinig ka sa akin. Kahit anong mangyari, ituloy niyo ang kasal niyo, okay? Huwag niyo akong alalahanin. Nahirapang sabi ni Ara na ikinatango naman ni Ali. Pero ang totoo ay alalang-alala na siya. Agad na dinala si Ara sa ospital kasama ang mama niya, habang ang iba ay nasa simbahan ang tulay. Papa, paano si Ara? Paano siya sa panganganak? Baka mapaano siya? Sabi ni Ali habang pupunta sa kasal. Anak, huwag kang mag-alala, kaya ni Ara iyon. Tulad ng sabi niya, huwag kang mag-alala, kasal mo ngayon, kaya dapat mag-enjoy ka. Sa kabilang banda naman ay hirap na si Ara sa panganak. Dok, bakit ang sakit nito? Sabi ni Ara sa doktora niya na ikinatuwa naman ito. Ara, hindi ba't sinabihan na kita tungkol dito? Kaya mo yan, sige na, ire. Isang mahabang irang ginawa ni Ara pero wala pa rin. Anak, kaya mo yan, andito lang si mama. Kasama ni Ara sa loob ang mama niya. Ara, ire pa, nakikita ko na ang ulo. Matapos ang ilang minuto ay napalabas na ni Ara ang isang malusog na lalaki. Pumalibot sa loob ng kwarto nito ang ingay na iyak nito. Dok, bakit ang sakit na naman? Sabi ni Ara na ikinagulat nila at doon ay nalaman na may isa pang bata. Ara, kambal ang anak mo. Umiri ka pa dahil kapag hindi mo siya nailabas, mamamatay siya. Sabi ng doktor niya dahil nga nakikita na niya ang pagod sa mukha ni Ara. Kahit nagulat si Ara dahil kambal ang anak niya ay natatakot siya at sinabi ng doktor na mamamatay ito, kaya kahit anong pagod niya ay pilit pa rin niyang palabasin ito. Nagawa niya ito matapos ang ilang minuto. Babae, lalaki at babae ang anak mo, Ara. Iyan ang huling narinig ni Ara bago siya nawala ng malay dahil sobrang pagod sa panganganak.